Mayroon isang masayang pamilya, na mayroong solo na anak, masaya sila mula pa sa simula nang magkaroon ng anak ang mag-asawa, at babae ang naging anak. Hanggang sa tumuntong ang anak ng mag-asawa sa high school, ngunit ang nanay ng dalaga ay bigla may ininde sa kanyang katawan, ngunit ipinagwalang bahala lang ito ng nanay. Dahil nakita ng nanay na mayroon huminto sa tapat ng bahay na pinaglalabadahan niya, na mamahaling sasakyan. At hinahanap ang pangalan na Eza. At ang Eza na hinahanap ng dalagita na nakasakay sa mamahaling kotse, ay anak niya. At ang naghahanap ay maganda na isang dalagita, at siya din ang nagmamaneho sa kotse na napakaganda. At nagpakilala ang dalagita na ang pangalan daw niya ay She. At nagtanong kung saan ang bahay ni Eza, dahil classmate daw niya ito, susunduin daw niya, dahil mayroon sila pupuntahan na birthday party, ng isa sa kanilang classmates. At medyo nahihiya ang nanay na magpakilala, na ang hinahanap ng dalagita na si Eza ay ang anak niya mismo. Kaya sinabi lang ng nanay ni Eza na parang hindi pa dumating, kasi pumunta sa palengke para bumili ng mga kakailanganin sa bahay. At sabay na itinuro ng nanay ni Eza ang bahay nila, at sinabi sa naghahanap na nakasakay sa kotse na puntahan na lang, at hintayin ang pagdating, ngunit sumagot ang dalagita na si She, natatawag na lang daw siya at doon na lang sila magkita sa birthday party, kasi bibili pa daw itong si She ng panregalo. At, nang matapos na maglaba ang nanay ni Eza, dali-dali itong umuwi. Pero ang nanay ni Eza, ay kahit hindi pumasok bilang tagalaba, sila ay may sapat naman para panggastos sa araw-araw, dahil may trabaho naman ang tatay ni Eza, sa isang factory, na kung saan ito ay isang supervisor. Ngunit, mapilit lang talaga itong nanay ni Eza, kasi, wala naman daw siyang ibang ginagawa. Kahit na ayaw sana ng tatay niya, na pumasok ito bilang tagalaba ng kakilala nila, na malapit lang sa kanilang bahay. Ngunit isang araw habang nag-iisa sa bahay ang nanay ni Eza, nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang katawan. At nang sumapit, ang bandang 3:00 ng hapon, ay bigla na lang natomba ang nanay ni Eza. At sa kasamaang palad, ito ay nagkataon pa na si Eza ay nandoon pa sa school, at ang tatay naman niya ay nandoon pa sa kanyang trabaho. Kaya, walang nakatulong sa nanay ni Eza, para sana nadala agad, sa malapit na hospital. Kaya, nang dumating si Eza sa bahay galing school ay nakita niya agad, ang nanay niya sa may kusina, na ito ay nakahandusay na. At, biglang tumakbo para lumapit sa nanay niya na nakahandusay na, at gulat na gulat si Eza, kung ano ang nangyari, at sumisigaw habang umiyak si Eza, na nagsisigaw ng bakit anong nangyari mama. Na hindi malaman ni Eza, kung ano ang kanyang gagawin sa mga oras na iyon. Mabuti na lang, ilang sandali pa ang lumipas, naramdaman ni Eza, na mayroon tumatakbo papalapit sa kanya, na sa mga oras na iyon ay hawak-hawak ni Eza, ang nanay niya na wala ng buhay. At nang lumingon si Eza, kung sino ang papalapit sa kanila, iyon pala ang tatay na niya, na galing pa lang sa trabaho. Kaya sa mga oras na iyon, ay pareho na sila nagtatanong kung bakit. At ano ang nangyari. At sa puntong iyon, nagyayakapan na ang mag-ama, at hawak-hawak nila pareho ang nanay ni Eza. At makalipas ang ilang oras, ay kinuha na ang labi ng nanay ni Eza, para daw maembalsamo, at ma-autopsy kung ano ang nangyari. At, nang maibalik na ang bangkay ng nanay ni Eza, nagdagsaan ang mga kapitbahay na nagtatanong kung bakit. At napakabilis daw ng pangyayari. At nang lumabas ang resulta ng autopsya, ay doon lang nalaman ng mag-ama, na inatake pala sa puso ang may bahay. Pero kahit sabihin pa na sa heart attack kaya namatay ang nanay ni Eza, ang alam niya ay napakasakit ang nangyari sa pamilya niya, at wala nang magsusuklay sa kanya pagkatapos niya na maligo. At hindi na sila magiging masaya tulad ng dati, na nabubuhay pa ang kanyang ina, kasi sila na lang dalawa ng tatay niya sa bahay nila. At ang tanging sa isip ni Eza, ay bakit nangyari ito sa pamilya niya, na napakasakit. At walang ibang naiisip si Eza kundi ang mga tanong kung bakit bigla na lang nangyari sa nanay niya ang hindi inaasahan na ito. Na tanging nararamdaman ni Eza, ang sobrang sakit, na kailanman ay hindi pa niya naranasan. At makalipas ang 9 na araw, ay inihatid na ang nanay ni Eza, sa kanyang huling hantungan. At sa mga oras na iyon, blanko ang isip ni Eza, na kahit kinakausap siya ng tatay niya, ay hindi ito maintindihan ni Eza, pero alam ni Eza, na kinakausap siya,
Pero bakit hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng kanyang tatay? Nasa oras ding iyon ay wasak na wasak dahil sa biglaang pangyayari. Dumaan ang mga araw na si Eza ay hindi na pumapasok sa school. At ang tatay niya ay hindi na din pumasok sa trabaho para bantayan ang dalagitan niyang anak na si Eza. At nakalipas ang 1 taon, bago naka-recover si Eza, sa lungkot na dulot ng biglaang pagkawala ng nanay niya. Ngunit nawala na ito ng gana mag-aral dahil kulang na ang kanyang paghahandlugan ng diploma, pag siya ay nakatapos na mag-aral. Ngunit, nagkaroon ulit ang mag-ama ng panibagong problema, nang hindi na nakakabayad ang tatay niya sa hinuhulugan na lupa at bahay, dahil lumagpas na ang palugit ng may-ari. Pero nagmakaawa ang kanyang tatay, na huwag muna sila paalisin, hanggang sa makahanap lang ng malilipatan. Pero ang sa isip ng tatay paano sila makakahanap ng malilipatan, na wala naman silang pera para pan-down payment. Kasi natanggal na pala ang tatay ni Eze sa trabaho, dahil halos 1 taon ay hindi ito pumapasok sa kababantay, sa anak niyang dalagitan na si Eza. Pero hindi alam ni Eza, na wala na palang trabaho ang tatay niya. At laking pasasalamat ng tatay ni Eza, dahil pinagbigyan sila ulit ng palugit na 1 linggo. Hanggang 1 araw matapos ang 1 linggo na palugit, ay nandoon na naman ang may-ari ng bahay upang final na sila na paalisin kasi nga hindi sila nakakabayad. At nakita ulit ni Eza, na nagmakaawa ang kanyang ama at lumuhod pa ito sa harap ng may-ari upang hindi lang muna sila paalisin. Ngunit humarang sa gitna, ang isa sa mga goons ng may-ari at tinadyakan ang ama ni Eza, at tuluyan na binugbog dahil sa utos ng may-ari ng lupa at bahay. At walang nagawa si Eza kung hindi magsisisigaw, na tama na huwag nasaktan ang tatay niya. Buti na lang tumigil na ang goons sa pambubugbog sa tatay niya. At bigla na lang tumalikod ang amo niya na nag-iwan ng mga salita. Na sa pagbabalik daw nila ay hindi lang iyan ang matitikman na bogbog ng tatay ni Eza kung hindi pa ito aalis. Kaya humagulgol ng iyak si Eza, dahil sa awa niya sa ama na bogbog sarado. Makalipas ang ilang araw ay umalis na din ang mag-ama, at nakitira na lang sa isa na malayo nilang kamag-anak. At sa una na pagtira nila, ay maganda naman ang pakikitungo sa kanila ng malayo nilang kamag-anak. Ngunit lumipas ang ilang buwan ay nag-iba na ang pakikitungo sa kanilang mag-ama. Dahil sabi ng malayo nilang kamag-anak, wala naman daw ambag ang tatay niya kahit pambili man lang ng bigas, at sinabi ito mismo sa harap ni Eze na kumakain, nakatabi ang malayo nilang kamag-anak. At sa pagkakataong iyon, halos mabulunan si Eze at hindi na malunok ang kanin, at naisip ni Eze kung bakit hindi daw nagbibigay ng ambag sa gastusin ang tatay niya. Kaya, hihintayin niya ang tatay sa pag-uwi, upang tanungin kung bakit hindi ito nagbibigay ng ambag. At dumating ang hapon, ay dumating na nga ang tatay niya, kaya tinanong ni Eze agad ang ama kung nagbibigay ba talaga ng ambag para pangastos. Pero sumagot ang tatay niya, na ang sweldo daw niya ngayon ay hindi sapat, kasi pa extra-extra lang ito, sa trabaho. At nang dumating ang hapunan, ay nahihiya ng kumain ang anak na si Eza, kasi sa sinabi ng kanyang malayo na kamag-anak, kaya sinabi ng tatay niya, na kumain ka na iha. Ngunit tumingin lang si Eze sa ama, pero parang napapaluha, at napansin iyon ng ama, at biglang nakaramdam ang ama ng sobrang kirot dahil sa awa sa anak, at sa kanilang sitwasyon. At nang magkasarilinan ang mag-ama, sinabi ng ama kay Eza, na hahanap siya ng paraan para lumipat ng tirahan, at ipagpapatuloy ni Eza ang pag-aaral. Dahil kung makakatapos ang anak niya, iyon lamang ang magiging pamana niya kay Eza. Kaya dumating ang panahon ay pinagpatuloy ni Eza ang pag-aaral, na kahit pamasahe papuntang school ay wala siyang pera. At minsan pag naglabasan na sa school ang mga classmates niya, ay bumibili ito ng snacks, habang si Eza naman ay tutok sa harap ng libro sa pagbabasa, pero minsan walang pumapasok sa utak niya, dahil hindi niya maiwasang isipin na maswerte ang mga kaklase, dahil mayroon mga kakayahan, ang kanilang mga magulang. At may panahon pa na binubuli siya ng mga kaklase. At doon niya napagtanto na ang kaibigan pala, maganda lang ang pakikitungo, kung medyo may sinasabi sa buhay. Kasi sa ngayon na walang-wala siya, ni isang kaibigan ay wala si Eza. Nasabi pa nga ng kanilang mga teachers isa daw si Eze sa napakabait na estudyante, at masunurin pa na bata. Kaya naisip ni Eza, na tama ang tatay niya na kailangan tapusin ang pag-aaral, dahil wala siya masasandalan pagdating ng panahon.
At nang tumuntong na nga si Eze sa college, ay doon na siya nagpursigi, na tapusin ang kanyang pag-aaral. At iniwan na nga nila ang bahay ng malayo nilang kamag-anak. Abangan ang ikalawang yugto, kung ano ang mangyayari sa mag-ama, lalo na ni Eza. My friend, kung pwede pakipindot naman ng subscribe button kung halimbawa nagustuhan mo ang kwentong ito. Kung pwede lang naman, salamat hanggang sa susunod.